Mabuti naman nakauwi na kayo sa wakas. Pinag-alala niyo kami ng husto. That's unnecessary. Napangiwi ang labi niya. Ikaw ba naman pong walang uwing-uwi na halos 1 taon? Kumain na ho ba kayo? Ang lalim ng mata niyo. Mabuti pa't magpahinga na muna kayo, Sir Zack. Ang pag-alala sa itsura nito ay kitang-kita. Napabuntong hininga siya. I'm fine, for now. Humanap ko ng bakanteng kwarto para sa mga katulong Panning. We will have a new servant in this house. Nalukot ang mukha ng tomboy na manang bago unti-unting napalingon sa babaeng nakatago sa likuran ni Zack. Bumalangkas ang labis na pagkagulat sa mukha ni Panning at hindi iyon nakatakas sa paningin niya. Halatang hindi ito makapaniwala, subalit ang pagkabigla nito ay may kasamang galit na unti-unting gumuguhit sa kabuuan nitong mukha. Ma'am Audrey? Pagalit nitong sigaw. Anong ginagawa ng babaeng nandito, Sir Zack? Bahagya siyang lumingon kay Audrey at nakitang napaintag ito sa buwelta ni Panning habang nakayuko sa semento. Kaya ka ba bibihira lang umuwi dahil na naman sa babaeng yan? Hindi makapaniwalang tanong nito saka bumaling sa kanya. Zack remained unfazed and coldly responded. Just do as I say for now. You'll get to do whatever you want to her later. He left them rashly. He knows exactly how everyone in the mansion felt towards Audrey. He'll just have to wait and watch what happens. It's her fault anyway, and he's not going to let his heart win again, be deceived by her scheme. Sumunod ka sa akin, Ma'am Audrey. Pasiring na anas sa akin ni Panning. Dumagundong ang kaba sa aking dibdib kahit na wala akong pinapakitang emosyon sa aking mukha. Habang sinusundan ang likuran niya papasok sa loob ng mansyon. Naglikot ang paningin ko sa paligid at gano'n na lang ang pagsilip ng kakaibang pakiramdam sa aking puso. Ang pamilyar na tanawin at amoy ng mansyon ay bumabalik sa akin. Halos walang nabago. Ganoon pa rin ang pagkakaayos ng lahat sa nakalipas na 3 taon. Hindi mabilang ang mga panahong nangungulila ako sa lugar na to. Lalo pa ng mga panahong ubos na ako. Wala pa rin pinagbago. Wala sa sariling minakusad ko. Napagtanto ko lamang iyon nang may salubong na kilay akong nilingon ni Panning. Natikom ko ang bibig ko at nagbaba ng tingin. Napaintag ako sa napapakiramdamang sama ng loob niya sa akin. Muli siya nagpatuloy sa paglalakad at mabilis naman akong nakabunto. Ngayong nakikita ko siya ay saka ko lang napagtanto kung kaano ko siya na-miss. May nag-uudyok sa akin ay yumakap sa kanya ng sobrang higpit. Si Panning ay nakasama ko ng 3 taon sa mansyong to. Ni minsan ay hindi niya ako binigo sa pag-aalaga sa akin. Para ko na rin siyang itinuturing na nanay, kahit pa hindi siya ganap na babae. Pero dahil sa nakita ko naging reaksyon niya nang una akong makita kanina, ay may kung anong kumukurot sa puso ko. Para bang gano'n na lang kalaki ang galit niya sa akin at bakas ang hindi pagkagusto sa pagbabalik ko. Bigla ay gusto kong ipaliwanag sa kanya ang lahat na nangyari sa nakalipas na 3 taon. Oh, ito maging kwarto mo. Huminto siya sa isang kwarto na para sa mga katulong. Linisin mo ang loob kung ayaw mong magkasakit. Maraming namamahay ng mga dagat, gagamba dyan, kaya linisin mo maigi. Tumungo ako ng 1 beses, hindi siya matingnan sa mga mata. Ramdam ko ang talim ng titig niya sa akin. Ba't ba bumalik ka pa? Anong eksena naman ang binabalak mong gawin kay Sir Zack, ha? Unti-unti nang tumataas ang tono ng boses niya. Nakuyom ko ang kamao ko. Hindi ko alam sinasabi mo, Panning. Siya nagdala sa akin dito. Hindi ko gustong sumama, ha? Siguro iniwan ka na ng co-star mo si Landers, no? Kaya ka ngayon bumabalik. Pagputol niya sa tangka kong pagpapaliwanag. Nabigla ako at natigilan. Hindi nakatugon sa kanya. Kaagad na bumalangkas sa alaala ko ang ginawang pag-abandona sa akin ni Landers na para bang basurang kay daling itapon sa sapa. Kahit anong pagmamakaawa at paghagulhol ko sa harapan niya, ay walang puso niya lamang akong pinapanood. Ang pagluhod sa semento ng ilang beses ay sa kanya ko lamang naranasan. Yun ang nga bang sinasabi ko eh.
Nanginig ako sa malakas niyang pagsinghal na nagpabalik sa sistema ko. Ano na lang ang pinakaiba mo sa kalad-karing babae? Kung sinong pupulot sa'yo na mapera, doon ka nasasama? Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya, at saka automatikong sinalubong ang paningin niya. Bumigat at bumagal ang naging paghinga ko. Paning, hindi ako kalad-karing babae. Halos mabulong ko lang yon sa hangin dala ng panghihina ng kalooban. Hindi ko matanggap ang sinabi niya. Ang mga salitang gusto kong ibato ay naguunahan sa isipan ko kung kaya't hindi ko malaman kung ano ang dapat itugon. She looked at me in disgust from head to toe. Tingnan mo na lang sarili mo ngayon, Ma'am Audrey. Mukha kang basang sisiw. Bakit ba kinupkup ka pa ulit ni Sir Zack? Nakita ko ang makailang ulit na buka ng bibig niya na parabang gusto niya pang bumuelta at pagalitan ako ng husto. Subalit pagalit at iritado niyang pinipigilan ng sarili. Sa totoo lang ay hinding-hindi sumagi sa isipan ko ang ganitong klase ng eksena sa muling pagkikita naming dalawa. Kilala ko si Panying. Ni minsan ay hindi niya ako tinrato ng masama o pagsalitaan man lang ng kahit isang masakit na salita. Subalit batid ko na ang pag-iba ng ihip ng hangin ngayon. Hindi maitatanggi ang galit at hinanakit sa mga mata niya sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Gusto kong maiyak. Ang akala ko'y hihingi man lang siya ng paliwanag mula sa akin pero agad siyang nagbato ng bala. Para saan pa ang paliwanag ko? Pakikinggan naman kaya niya ako? Madiin kong kinagat ang dila ko kasabay ng pagbaon ng mahahaba kong kuko sa aking palad. Sa huli, kahit na maganda ang pakikitungo niya sa akin ngayon, ang katotohanan ay sisak pa rin ang paniniwalaan niya. Kung para sa 3 taon niya akong inalagaan, ay hindi hamak na matagal niya iyong ginawa kay Zack. Anong laban ko? Teritoryo ito ng lalaking yon at lahat ng tao ay automatikong papanig sa kanya. Mahina at dahan-dahan akong suminghap ng hangin. Binura ko ang namumuong luha sa gilid ng aking mga mata, saka muling nagsalita. Saan nakalagay yung mga panlinis? Pag-iba ko sa usapan. Kung wala ka rin ibang sasabihin, mabuti pa't sisimulan ko ng ayusin ang kwarto ko. Siya naman ang natigilan at bumukas ang pagkabigla. Subalit sandali lamang iyon at napalitan kaagad ng pagiging sarkastiko. Ha? Bakit? Talaga bang natuto ka na rin maglinis simula nang sumama ka sa lalaking yon? Ano ba namang buhay ang pinili mo, Ma'am Audrey? Napakamalas. Ang laki ng sinayang mo. Nagtiimbagang ako. Marami pang mga araw na magkakasama tayo Panying. Pwede mong ireserbang iba sa susunod at tipirin niyang umaalingaso mong laway. Pumangit ang mukha niya at mas tumalim ang pagkakatitig sa akin. Sino nagsabi sa yung tatagal ka rito? Napatuon ako bigla. At saka ba't ba kita tinatawag naman? Hindi ba't katulong ka na lang ngayon, sabi ni Sir Zack? Muli siyang umaktong nandidiri. Paano mo naman nasabing hindi ako magtatagal dito? Pinandiitan ko siya ng mga mata. Kung meron siyang naiisip na paraan kung paano ko mapapatalsik, edi maganda. Sa inyo na yan, Sir Zack nyo, at lamunin nyo. Siguraduhin nyo hindi na ako makakabalik pa rito sa oras na mapatalsik nyo ako. Paano pa nga ba? Sarkastiko siyang suminghal. Hindi ko hahayaan lokohin mo ulit si Sir Zack at walang hiyain siya ng basta-basta. Kumibot ang isa kong kilay sa narinig. Lokohin siya? Walang hiyain? Ako pa ngayon ang binabaliktad nila. Nakakatawa na sa isang relasyon. Palaging nasa babae ang sisi at pagkamuhi ng mga tao. Kahit pa klarong-klaro kung sinong unang nagkasala. O siya, hanapin mo sa basement ang walis at dustpan. Huwag mong tangkain gumamit ng vacuum kung ayaw mong ibuhos ko lahat ng basura sa kwartong yan at doon ka patulugin total. Sa basurahan ka rin naman na babagay. Agad niya akong tinalikuran at iritadong nagmarcha papalayo. Malalim ako napasinghap ng hangin at malakas iyong ibinuga. Saan nga ba ang basement? Ito ang unang pagkakataon na makakatapak ako sa mga lungga na mga katulong sa mansyon. Hindi ako pamilyar sa bahagi ng lugar na ito at mas lalong hindi pa ako nakapunta sa basement. Grabe, ang kapal naman ng mukha ng babaeng yan.
Natigilan ako at napalingon sa aking likuran sa nagsalita. May 4 na mga babaeng nakatayo doon na nakabihis katulong. Nasa akin ang paningin. Hindi naman pala maganda, mukhang hipon. Sa true, hindi ko malaman kung bulong pa bang maituturing ang kanilang usapan. Obviously, pinaparinggan nila ako ng harap-harapan. Walang emosyon ko silang kinausap. Yes? Can I help you with something? Ang matangkad na babae ang siyang tumawa. Pasosyal ang bruha? Napangiwi ang labi ko. Pinanood pa silang magtawa ng sandali bago tumugon ng matabang babae. Oh, pinabibigay ni Sir Zack ang bago mong uniform. Hinagis niya sa aking mukha ang kumpol ng mga tela. Nasalo ko iyon bago pa man bumagsak sa sahig. Kulay puti at itim iyong duster na hindi kapareha ng suot nila. Sila ay nakasuot ang plain t-shirt at pants na asul, malayong malayo sa damit na ibinigay nila sa akin. Binuklat ko ang dress at agad na sumama ang timpla ng aking mukha. Iyon ang may dress na madalas napapanood sa TV. Subalit sa totoong buhay ay walang katulong sa Pilipinas ang nagsusuot ng ganito. Paano mo naman magagampanan ng maayos ang trabaho mo kung nakadress ka? Good luck! Muling natawa ang mga babae. Mariin ako napapikit at tinanguan lamang sila. Zack is a big pervert. How can I even expect him to treat me like a normal servant? No, I am a lower than a servant in his eyes. He regarded me as a slave, and I'm supposed to call him my master. Pwede na akong iwan kung wala na kayong ibang sasabihin. Inirapan ko ang mga babae at saka sila tinalikuran. Hindi ko pinakinggan ang mga parinig nila at binuksan na ang pintuan ng magiging kwarto ko. Inaasahan ko ng madumi ang lugar, pero hindi ko inaasahang mistulan iyong abandonadong silid na hindi nalinis ng maraming taon. How can a place like this exist in this mansion? FYI, kwarto yan ni Faye, remember? Yung alalay mo na tumulong sa'yo makipagtalik sa ibang lalaki? Muling pagsasalita ng babae sa likuran ko. Ang galing din magtago ng babaeng yun, no? Dapat nga ikukulong siya dyan, pero ang bilis makatakas. Wala na ang balita, baka patay na. Nanlaki ang mga mata ko at nanigas sa kinatatayuan. Ano nangyari kay Faye? Imposibleng malinis ang buong kwarto gamit lamang ang walis at dustpan. Pero dahil lang ipinagbawal ang sa akin ni Panying ni gamitin ay ang vacuum, nalinis ko pa rin ang makapal na mga alikabok gamit ang tubig at sabon panlinis. Inabot ng 5 oras ang pagkikiskis sa mga dumi sa sahig at pader, samantalang hindi ko naman magawa ng paraan ang nangingitim na kisame dahil sa taas nito, kaya inalis ko na lamang ang mga alikabok. Sinunod ko ng itapon ang bedding. Doon nakatago ang mga maliliit na daga na agad nagsisipagtagpuhan palabas. Bahala sila maghabol sa mga yon. May isang katulong na babae ang nagdala sa akin ng kumot at isang unan, pati na rin pamalit ng mga pantulong na bestida na bigay ni Zack. Pagkatapos ay wala nang ibang binigay sa akin. Pagkatapos kong masayahan sa kalinisan ay pagod na akong nahiga sa kahoy na kama. Tumatagagtak ang pawis ko sa buong katawan, marahil ay dahil walang electric fan man lang sa silid, at kulob na kulob pa ang lugar. Ngunit hindi na bago sa akin ang karanasang ito. Naranasan ko nga matulog sa labas ng bahay ng ilang mga araw bago humupa ang galit ni Landers at papasukin akong muli. Napalukot ako ng higa. Sa mga ganitong panahon, hindi ako pinanghihinaan ng loob dahil kapiling ko ang anak ko. Basta't nasa mabuti siyang kalagayan, handa akong magsakripisyo. Nagawa kong manlimos ng gatas at biskwit sa mga kapitbahay kahit na hindi ako nakakapagsalita ng kanilang lengguwahe, para lang hindi siya magutom. Mabuti na lang talaga at mababait ang mga matatanda sa lugar na yun at natutuwa sila sa kagwapuhan ng lalaki kong anak. Sa isipang yon ay hindi ko maiwasang mapangiti. Miss na miss ko na si Dazel. Sobra-sobra na ako nangungulila sa kanya. Pakiusap, gusto ko na siyang makita. Hindi ko kinalimutan magdasal sa Diyos bago tuluyang pumikit ang aking mga mata.
Pagkagising ay hindi ko inaasahang ipatawag ako ng isang doktor para i-examine ang katawan ko sa hindi malamang kadahilanan. Naging mabilis lang ang naging procedure niyon at agad din akong pinabalik sa kwarto. Ngunit bago pa ako makapasok sa loob ay hinarang na ako ni Davina, ang matangkad na babae sa 4 na katulong. First day mo sa trabaho? Ano? Tenga ka lang dyan? Buhay prinsesa? Pagtataray niya pa sa akin, walang emosyon ko siyang hinarap. Sige, bakit hindi mo pangunahan si Panying sa pag-assign ng trabaho sa akin? Napaasik siya at mas lalo akong tinaasan ng kilay. Alam mo kung sinong senyorita? Kalad-karin ka lang naman. Sinamaan ko siya ng tingin pero hindi siya natinag. Guilty yan. Ayus-ayusin mo kasi ang mga desisyon mo sa buhay. I want nothing from you, much less your care. Huwag kang bidabida at pakailamera dahil wala ka namang alam. Wala nga ba? Lumapit siya sa akin at dahan-dahan akong pinaikutan na agad kong kinairita. Saan siya na? May alam kasi ako na harap-harapan kayo naglalandian ng co-star mo at hindi nire-respeto ang relasyon yun ni Sir Zack noon. Hindi mo na yun kayang i-deny pa dahil hindi pa't sumama ka nga sa kanya sa loob ng 3 taon. Balita ko, iniwang ka na niya. Kaya ka ngayon bumabalik. Napakakapal naman ang mukha mo. Pumibilis ang pagtibok ng puso ko sa pagbugso ng galit. Subalit hindi ko hinayaan sumabog dahil lang sa isang katulad niya. Think what you want to think and say whatever you want. Use your freedom of speech to be a judgmental freak who has nothing in her brain but stupidity. Gaga ka! Hindi ko inaasahang tutulakin niya ako gamit lang ang matulis niyang daliri. Dahilan para mapaatras ako sa kinatatayuan ko. Huwag mo akong ma-English-English. Akala mo naman may pinag-aralan ka. Pareho lang naman tayong hindi nakapagtapos ng high school. Napakataas ang tingin mo sa sarili mo, no? Tapos, plakda ka na ngayon. Mas mababa pa nga ang katungkulan mo kaysa sa akin eh. Ikaw lang hindi nakapagtapos ng high school. Ako, high school graduate. It's funny how you assume things and confidently raise the flag of your ignorance. Hindi na ako magtataka kung ba't ganyan namang lumalabas sa bunganga mo. Bago pa siya makatugon ay nagsipagdatingan na sila Panying, kasama ang 3 maid na buntot ni Davina. Sa malayo pa lang rinig na yung tabas ang dila mo, Audrey. Nanggagalaiti ang boses ni Panying na lumapit sa amin. Kaagad na sumama ang mukha ko sa narinig. Ano ba yung pinagsasabi mo at akala mo kung sino ka makaasta? Hoy, mahiya ka nga sa itsura at asal mo? Kung ayaw niyo akong marinig magsabi ng totoo, turuan yung mga sarili niyong magtikom ng bibig. Magsabi ng totoo? Ano namang katotohanan ng posibleng magmula sa gaya mong mapanling lang na higad? Napatawa ako. Kahanga-hanga ang pagdagdag nila ng name-calling sa akin. Baka sa susunod, ahas naman. Dahil iyon ang hindi ko matatanggap. Kung meron mang ahas dito, si Marian yun. Pwede ba? Napapagod akong nagpakawala ng hininga. Kung may uutos kayo sa akin, go. Just be done with it already. Huwag na nating sayangin ng oras ng isa't isa, pwede? Huwag niyo akong pinapangunahan. Umismid pa siya bago magbigay ng utos. Agad akong nakahinga ng maluwag nang iutos niya sa akin ang paglinis sa backyard sa pag-aakalang hindi na nila ako pepestihin. Pero wala pa mang isang oras na lumipas ay basang-basa na ako ng malansang tubig. Napatingala ako sa 2nd floor kung nasaan nakatayo sina Davina at mga alagad niya habang may hawak-hawak na mga balde. Naghalo-halong amoy ang kaagad na umalingasaw sa buo kong katawan. Oops, sorry. Pinapatanong kasi ni Zerza kung suot mo uniform mo. Sambit ni Davina. Kapag hindi, sabi niya, make her. Kaya ayan. Matuto ka kasing sumunod nang hindi ka mahirapan. Natatawa pang sigaw ni Baby, ang matabang babae. Napaka-arte kasi, pabebe. Napalunok ako at tinitigan sila ng masama na lalo lang nilang ikinatawa. Nang umalis sila ay dali-dali kong kinuha ang hose para paliguan ang mukha at buhok ko.
Subalit natigilan ako sa ginagawa ng matanaw sa isang balcony ng third floor ang imahe ng pamilyar na lalaki. Marahil malayo ay hindi ko naaaninag kung anong mukha ang meron siya ngayon. Niningisian ba niya ako ng sarkastiko o ano? Kaagad ako nag-iwas ng paningin sa kanya. Hindi siya inabalang tuunan ng pansin. At saka tinuloy lamang ang pagtanggal ng mga laman loob ng isda ng malansang tubig sa buo kong katawan.